Gusto po namin malaman sa inyo dahil ang mga tao ay naglo-look up sa inyo. Sabi nga po nila, iilan na lang ang mga natitirang namumuno sa ating gobyerno na mapagkakatiwalaan at mayroon talagang pagmamahal sa bayan. Kayo po, nakita namin dyan sa congressional hearing na talagang ipinaglalaban nyo yung tama sa ating, para sa ating mga kababayan. Ano po yung naghimok sa inyo? O ano yung nag-inspire sa inyo para kayo ay ipagpatuloy ang inyong pag-aalab para sa bayan sa Senate naman po? Marami kasing nananawagan at nanawagan, Ms. Maharlika, na tayo'y magpatuloy pa sa paglilingkod sapagkat alam naman nila na matatapos na yung termino ko by next year. So sabi nila, baka naman mas mahikayat ka naming makagawa ng mas mataas na uri ng paglilingkod kung ikaw ay makarating sa Senado. Na alam naman namin, sabi nila, na kailangan siguro magkaroon naman ng quality ang ating Senado ngayon. Ganun ang pagkakasabi nila sa akin, Ms. Maharlika. So tinanggap ko yung hamon nila. Wow. So kung ano yung passion mo, I mean, in terms of helping more sa taong bayan, I mean, you as a congressman, di ba? Ano yung magiging tututukan mo pagdating po sa, we're looking forward sa Senado po. Ano yung magiging tututukan mong issue? Ang pinakauna sigurong matututukan dapat, Ms. Maharlika, ay yung napabayaang sa matagal na panahon. Ito yung pagtutok sa pagpapatupad ng maraming batas na nagawa ng Kongreso. Kailangan ay malaman mo na marami rin namang nagawang mabubuting batas ang Kongreso. Ngunit ang pinaka-problema rito ay walang nakatutok tungkol doon sa mabuting pag-i-implement o pagpapatupad ng mga ito. Nasasayangan ako sapagkat napakahirap gumawa ng batas. Hindi lamang sa napakatagal ng panahong gugugulin mo, napakagastos niyan conforme sa taon o maring terminong gugulin mo para maisakatuparan ng isang batas. Pagkatapos na ito'y magawa bilang isang batas, hindi naman nakatutok ang Kongreso doon sa tinatawag na oversight function. Kasi hindi lang paggawa ng batas, Ms. Maharlika, ang pananagutan ng Kongreso, mapa Senado, mapa Kamara. Kung hindi yung kanyang tungkulin, natutukan din at gabayan at siyasatin yung tamang pagpapatupad ng mga batas na nagawa. Napakarami kasi, palagay mo, yung ating EPIRA, ito yung aking matagal nang ipinaglalaban. Yung EPIRA ay isang batas tungkol sa reforma sa kuryente. Ang declared policy nito, Ms. Maharlika, is to ensure the reliable and affordable supply of electricity. Yun ang pinakatuntunin. Yun ang pinakalayunin ng batas. So pag sinabi mong reliable and quality supply, dapat walang brownout. Lalong-lalo na kapag sinabi mong affordable, dapat abot kaya. Ang batas na to, Ms. Maharlika, ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggang ngayon, ang Pilipinas pa rin ang pinakamataas ang rate ng kuryente sa buong Asia. Sa mga tweed, habang hindi natutupad yung affordable rates of electricity, there will be continuing violation of this law. Hindi nakatutok sapagkat napakaraming oligarko ang gumaganap dito sa magmula sa generation hanggang sa transmission at distribution ng elektrisidad sa ating bansa. Ito'y pinamumugaran ng maraming oligarko kaya dapat magbantayan dito. Itong Energy Regulatory Commission na siya dapat nagre-regulate ng mga rates na karapat-dapat na ibigay para sa mga consumers. Kung siya yung nare-regulate, Ms. Maharlika. Kaya nagkakaroon natin ng regulatory capture. Sapag imbes na ikaw ang nagre-regulate, ikaw ang, halimbawa sa sakahan, Ms. Maharlika, napakarami din nating magagandang batas na naisulong dyan, ano? Hindi lang naman ako. Hindi ko sinasabing kine-claim ko lahat ito. Kung hindi, maraming mga batas ang nagawa in the past. Halimbawa, meron tayong batas na nagga-guarantee ng presyo ng palay. O bakit hanggang ngayon ay wala namang guarantee ang presyo ng palay? Meron tayong batas na sana yung mga mekanismo, yung mga makinarya
at mga equipment pangsakahan ay dito na nagagawa. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Nag-i-import pa rin tayo. Meron ding batas na yung pagtatamnan ng staple food, yung palay, ay kailangan merong dedicated na space yan. Ngayon, naglipa na yung tinatawag na land reclassification, land conversion. Napupunta na ko sa kung anong paggamit. Sa ngayon ay nakukompromiso pati yung ating production output para sa palay, kaya ang nangyayari, nag-i-importa na lang tayo. Meron ding batas na sinasabi na yung total loanable fund ng isang bangko, mapa-public man yan o mapa-privado, yung 25% ng kanyang loan portfolio, dapat na ipapautang mo yan sa mga magsasaka at sa mga agrarian reform beneficiaries. Pero kung susuriin mo, 4% lang ang naipapahiram ng mga bangko na yan. Napakaraming mga batas na magaganda. Halimbawa, local government code, Madam Maharlika. Ang local government code o Republic Act 7160 ay naipasa 33 taon nang nakararaan. Ang hindi alam ng higit na nakararami sa ating mga mamamayan ngayon, for example, yung mga barangays, meron tayong mahigit na 42,000 barangays ngayon. Ngunit hindi nila alam na sa bilang na yan, 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa. Ibig sabihin, yung 98% ng mga barangay ay gumagapang. Samantalang ang layunin ng batas ay to make all local government units self-reliant. Kaya nga ang tawag nila dyan ay merong mga devolution, merong decentralization, merong autonomy, para sa ganon sila-sila ay magkaroon ng katatagan para makatayo sa sariling paa. Ngunit hanggang ngayon, after 33 years, bakit 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa? Kung hindi ka Barangay Forbes Park, kung hindi ka Barangay Magallanes, kung hindi ka Barangay White Plains, kung hindi ka Barangay Barrio Capitolio o Barangay Holy Spirit o Barangay Katiklan, kaya gumagapang lahat ng mga barangay natin. Napakarami ko sasabihin sa iyo, kaya ito yung una kong gagawin. Kailangan magkaroon ng malakas na oversight function ng Congress, sapagkat gawa na tayo ng magagandang batas, hindi naman pinakikinabangan sapagkat ang pagpapatupad ay hindi naman sinusunod at walang nagbabantay. With that past experiences sa Congress at yung mga nakikita mo na hindi nga pinapatupad yung batas na nandiyan na, pag nasa Congress ka na, paano ka maging effective as a senator? Kasi nakita mo na to sa Congress Ano yung gagawin mo po para as a senator mabago somehow itong mga nakikita mong mali? Halimbawa, kung ako ay palarin sa tulong mo na makarating ako sa Senado, ay hihilingin ko na ako siguro ang maging chairman ng Energy Committee ng Senado. Kasi kapag akong naging energy chairman ng committee na yan, automatic sa batas kasi, Madam Maharlika, ako yung magiging chairman ng Joint Commission, Joint Congressional Energy Commission. Sa aking tingin ay malaki ang kapangyarihan ng itong mga nabanggit na departamentong ito at mga committee at commission, para sa ganon ay mapag-usapan ng seryoso kung paano magaganap yung pagpababa ng kuryente sa ating bansa. Kasi hanggang ngayon, ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi namin na ang system loss ay hindi dapat binabayaran ng ating mga mamamayan sapagkat wala silang kinalaman doon sa mga kawalan ng kuryente na ito'y inherent sa mga gumagawa ng kuryente at nagdi-distribute nito. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ng universal charge ang ating mga consumers, na ang isa sa binabayaran dito ay yung pagkakautang ng matandang National Power Corporation. Hanggang ngayon, yung modality ng pagtasa o pagtaya ng rates ng electricity na ginagawa ng ERC ay nakabase doon sa tinatawag na performance-based rate, na kung saan plano pa lang ng isang distribution utility o ng transmission utility, plano pa lang at hindi pa nagagawa lahat kung ano yung nakaplanong gagastahin nila ay babayaran na agad ng consumers. Hindi kagaya nung nakaraang modality na yung tinatawag na return on rate base. Ito ay nakabase doon sa kung magkano ang ginasta ng utility. Makatwiran yun sapagkat base sa kanyang ginasta, doon kakukuha
nung iyong maaring maging ganansya. Ngunit sa ngayon ay hindi. Plano pa lang na ito yung kanilang gagawin at nakalagay diyan ang kanilang gagastahin, ay magbabayad ka na base sa plano. Pangalawa, hindi nagagawa yung tinatawag na ARCOA. Ito yung ito yung pagtitingi ng mga yung pagkalas doon sa tinatawag na tinatawag na captive market, for example, ng Meralco. Yung ARCOA ay tinatawag retail competition and open access. Ibig sabihin, kung isang community ay nakagagasta ng total na 500 kilowatts, alam mo, yung subdivision namin, 500 kilowatts, pwede ka nang mag-apply doon sa tinatawag na ARCOA, na kung saan pwede kang kumalas sa captive market ng Meralco at may tuturing ka ngayon na contestable market. Makakapili ka ngayon ng magsusupply sa'yo doon sa mababang, maaring mas mababa kesa doon sa dating ibinibigay o pinapasa ng Meralco. So marami akong naiisip na kaparaanan. Magtatagal lamang tayo kung iisa-isahin ko. Yeah. Kaya ako gustong pumunta ron. Alam ko iba yung dynamic sa Senado, Ms. Maharlika. Dito sa House of Representatives, tumanda na ako dito. Na-google ko na ang mahigit na 17 years. Iba ang dynamic. So, yung pakikisama rito, sobra-sobra. At masyadong mabagal ang mga magagawa mo rito at maaaring ma-frustrate ka pa. Kagayang nangyari sa akin itong mga huling araw. Frustrations na nangyari sa akin. Kaya sabi ng mga kasama ko at kasama sa mga nananawagan, umalis ka na riyan, pumunta ka na lang sa Senado. Dadaling ka namin doon. Sapagkat doon, kumbaga sa niluto ngayon, hindi namin malaman kung anong luto ang Senado ngayon eh. Hindi namin mapicturan kung yan ay kare-kare, kung paksiw, kung adobo, kung sinigang. Sapagkat yung mga nandyan ay hindi, yung sahog ay hindi magkakatugma. Ngayon, kaya ka namin gustong dalhin dyan, kahit hindi magkakatugma yung sahog ngayon dyan, baka ito ay magsilbing magic sarap na lang. At doon sa lasa na yun, na matitikman ng mamamayan, doon sa lasa pa lang, baka pagmulan na yan ang pag-asa. Yun ang kanila sinabi, Maharlika.